Oh, ito, pakinggan yung mabuti ha. Now, when it comes to our political inclinations, Oh, ito. Ang usapin dito, political inclination. Ano ka ba? Duterte? Sara ka ba? Pilawang ka bang inodoro? Oh, sa mga kumakain, pasensya na po. Pero talaga, dyan naman ngayon ang dilaw ngayon di ba? Sa mga manunood na dilawan, wag na kayo makisali. Kisaw-saw pa kayo. Oh, inodoro naman kayo. Tuloy. Oh, ano yung political inclination? we recognize Mm. that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. Oh, meron tayo kanya-kanya. Meron tayo kanya-kanya. Marcos, Duterte, Inidoro, meron ka kanya. Nilirespeto ko yan. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas. Oh, kailangan sundin ng saligang batas. Browner, tanong. Habang sunod-sunod, suot-suot nyo yung uniforme nyo. Kahit ikaw ay maka Marcos, maka Duterte, o mga pinklawang ka, basta suot-suot mo yung Duterte, sundin ng saligang batas. Tanong. Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Huwag kayong magagalit sa akin Yan po ay inuulit ko lang yung tanong ng ating dating presidente na mahal ng tao until now na si PRRD. Nasa saligang batas, bawal maging involved ang isang politiko sa droga. Hindi tayo nagbibintang. Okay? Nagtatanong lang. Kailan nyo sasagutin yung tanong ni PRRD? Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Pangalawa, sa ligang batas kanyo, sinabi ni PRRD ang daming nawawalang pera. Pag may nawawalang pera, may nakawan. Tama o mali? Hindi ako nagbibintang. Pero, bakit hindi ninyo imbestigahan yung sinasabi ni PRRD? Siya po ay dating presidente. May alam yan, hindi po bobo yan, may intel yan, may mga kaibigan yan sa loob. Alam niya, sinasabi niya kung may nawawalang pera o hindi. Pag may nawalang pera at may nakawan, di ba illegal yon? Wala na yun sa saligang batas. Yan po ang obligasyon nyo, mga AFP. Hindi sa iisang tao, hindi sa pwesto mo. Mali yung sinasabi nyo, dapat kayo ay susunod sa inyong pwesto. Mali. Ang dapat pinagtatanggol nyo, gaya ng sabi ni PRRD, ay konstitusyon. Ang obligasyon nyo ay i-uphold ang konstitusyon. Ipagtanggol ang bayan, yung bayan na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. So kung may abusado sa gobyerno, trabaho nyo yan. Hindi ko po kayo baka sabihin nyo na naman, rebellion. Walang rebellion doon. Sinasabi lang natin kung ano yung nakasaad sa batas na sinabi ni PRRD. Hindi ko kayo sinasabihing magrebelde. Ang sinasabi ko lang, baka kasi kayo mahilig kayong mag-misquote yung amo mo mahilig mag-misquote. Minisquote nga si BP Sara na may death threat daw. Mali naman ang intindi. Nagbobobobobohan. Hindi ko kayo pinagre-rebelde. Ang sinasabi ko lang kung ano yung naaayon sa batas na dapat ipinagtatanggol ninyo ang konstitusyon. So, nasa konstitusyon, bawal magnakaw. Hindi sa nagbibintang pero nag-imbestiga ba kayo dyan sa pagnanakaw? Nag-iimbestiga ba kayo dyan sa mga pang-aabuso? Una pa lang, mali ka na tuloy. At protektahan natin ang ating bansa. So, tama. Protektahan ang ating bansa. Paano kung ninanakawan na tayo? Ninanakawan yung bansa natin. Anong gagawin nyo? Tutunganga. Hello? Halimbawa, nag-i-smuggling. Anong gagawin nyo? Tutunganga. Ayan tayo We cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon,
mag-resign na lang tayo. Yun ang matindi. Kung gusto nyong marinig ang inyong hinaing at ating differences sa politika, ubarin nyo yung uniform nyo. Sa madaling salita, pinagre-resign mo kapag hindi kakampi ni Marcos. Huwag na tayo mag-anuhan, brown hair. Yan ang itinutumbok mo eh. Pag hindi pagka hindi sasambahin si Marcos, samba, anong gusto mong sabihin namin, Marcos? Oo. Pag kumontra, hubad ka ng uniforme. Ganon. So, kailangan umuo kami ng umuo kahit mali. Again, ulitin ko, hindi tayo nagbibintang. Paano nga kung adik? Paano nga kung nagnakaw? Anong gagawin nyo? Oo. Tama yan. Ituloy mo yan. Ganon. Kasi ayaw ko hubarin yung uniforme ko. Kasi pinaghirapan ko yan. Halimbawa, ako isang sundalo. Pinag-aralan ko yan. Pinaghirapan ng magulang ko yan. So, kailangan ganon. Mali naman ata yun. Hindi naman ata magandang anuhan yan. Di ba? Bakit mo pinagre-resign? Kung tama naman ang ginagawa at nasa saligang batas, sabi mo nga pag nasa saligang batas bakit mo pinagre-resign? Ba't mo pahuhubarin ang uniforme? Pero ito, tingnan nyo itong mabuti. The fact na nagsasalita na to si Browner ng ganyan, ito ay nakakabalita na siya na sa loob, meron ng ayaw sa gobyernong ito. At marami nang generals, retired generals, at marami pang nagpapahayag ng kanilang galit sa gobyernong ito. Kaya ito, we can take this as a sign na meron na talagang problema sa loob. Na this is just like loyalty check. Kausapin nyo yung tao. Tingnan natin sino pa yung atin at hindi. So tinitingnan nila. Pero tingnan nyong mabuti ha. Dahil sa naging problemang ganyan, nilift yung contempt ni Acosta. Yung impeachment, hindi na pinatutuloy. Di ba? Naramdaman nila Naramdaman nila ang puwersa ng Duterte. Kaya uulitin ko, ituloy po ninyo ang pagsigaw. Hindi lang po sa kalsada. Ituloy nyo ang pagsigaw. Sabi nga ni BP Sara, freedom of speech. Yung peaceful assembly kasama na rin dyan. Ibig sabihin, hindi lang sa EDSA. Kung kayo nasa malayong lugar, isigaw ninyo yung karapatan ninyo. Yung ine-expect nyo sa gobyerno nang maramdaman nila nang hindi sila mang-api ng todo kasi this is very crucial. Tatandaan nyo po naglo-loyalty check na tong mga ito. Ito, sinimulan na niya. Tapos, titingnan nila, ano bang pulso ng bayan? Magsalita kayo na magsalita. Kahit saan. Kung saan ka malakas, kung may Facebook ka, doon ka sa Facebook, kung sa YouTube. Kung pupunta ka sa rally, punta ka sa rally. Bahala kayo. Kung makakapunta ka, may message mo si Marcos, message mo siya. Ilabas ninyo, hinaing ninyo, yung kakulangan na dapat pinoprovide ng gobyerno. Halimbawa, yung bigas na mababa. Saan napupunta yung flood control project? Trabaho, sana yung trabaho. Yung bakit ang dolyar napakataas, ang gasolina tuloy-tuloy ang taas. Isigaw nyo yan. Sigaw nyo na ayaw nyo, hindi nyo gusto. Kung talagang hindi nyo gusto, hindi ko po kayo pinipilit ha. Pero kung ako, hindi namin gusto yung ginagawa nyo sa Duterte. Kasi nakafocus kayo sa Duterte. Ang kailangan namin, Marcos, ituloy mo. Sabihin nyo, ituloy ninyo yung proyekto ni PRRD. Kasi yan ang pinangako nyo, di ba? Continuity. Asa na yung continuity? Kung ikaw, Marcos, nakafocus sa continuity, wala tayong problema ngayon. Kung Marcos, tinutuloy mo yan, yung continuity na yan, umaasenso ang bansa. Sabihin mo kay Tamba, tama na muna yan, kakasara mo. Para kang sira. Sara ka ng Sara, tigilan nyo muna yung si Sara. Dito tayo mag-focus. Ito pinangako natin sa taong bayan, continuity.
Doon muna kayo mag-focus. Mamahalin ka pa ng taong bayan eh. Bakit? Nakikita nila yung infrastructure. Ang daming nakikreate na trabaho. Hayaan mo na si Sara. Kung may kasalanan yan, hayaan mo na sa husgado. Hayaan mo yung ombudsman mag-imbestiga dyan. Patigilin mo muna yan si Tamba. Kung papakinggan ka, pero balita ko may awayan kayo. Ay, mamaya, pag-uusapan natin yan, ha? O sige, tuloy, Browner. Diba? Hubarin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. Yun, kasi pag sundalo ka at ayaw mo sa presidente, may problema silang malaki. Kaya ang gusto nila, mag-resign ka, hubarin mo uniforme mo, doon ka lang magsasalita. Nang sa ganon, hindi ma-damage ang problema. Ang hindi ko gusto dyan, diktador ang dating mo niyan. Pinaghirapan nila yan eh. Dahil tatayo sila sa tama, tatayo sila for the Constitution na hindi mo kayang gawin, na inilaglag mo yung tao mo para maisalba mo ang pagmumukha mo. Sila, dahil meron silang tigas, meron silang sariling tindig, tatayo sila para sa konstitusyon, didesisyonan mo buhay nila, pinagre-resign mo. Ay wag gano, wag mo igaya sa'yo, Browner, wag. Wag, yan yung sinasabi ng mga general eh. Tumatakbo ka raw sa mga dangerous assignments. Hindi ako nagsabi niyan ha, hindi ko naman alam yan eh. General lang nagsasabi niyan. Wag mo igaya yung mga matatapang na mga sundalo na tumatayo para sa tama. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private, even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin na maigi sa salita. So, sa madaling salita, loyalty check, explain nyo sino pa ba sa tao ninyo ang sa atin at sino pa yung hindi sa atin. Diba? Pagka hindi ka Marcos, hindi ka sasaludo kay Tamba, hubad ka ng uniforme. Ayan po ang AFP chief natin. Masakit man, dikit yan eh. Dikit sa Marcos kay AFP chief yan.